Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan po natin yung magpa-file ng plunder case yung ombudsman kina dating Speaker Martin Romualdez saka kay dating Senate President Chis Escudero. Yan, sabi next month daw, sabi ni Boyeng Rimulya. Sabi niya, we have been zealously preparing a case for plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. There's conspiracy involved, sabi po ni Ombudsman Boyeng Rimulya. This case is flood control related in so many ways. Sabi naman po ni Adi Fajardo, yung abogado ni Martin Romualdez, we want to emphasize that to date, there's no evidence linking Representative Romualdez to any ghost and substandard projects pertaining to the flood control issue. We remain confident that these matters will be resolved based on evidence in due process, not politics or speculation. Puro kasi speculation, mga kababayan, at politika. Di ba? So, sa gitna, mga kababayan, ng balita, nang sabi na ganda yung ombudsman ng kasong plunder laban kina Martin at saka kay Chis Escudero. Ngayon, may isang critical, mga kababayan, na prinsipyo na dapat hindi natin malimutan. Hindi pareho, hindi lahat ng inaakusahan ay pareho ang yung bigat ng ebidensya. Sa totoo lang po, si Chis Escudero yung nagbalasubas po sa Baykam. Si Martin po, walang adverse finding yung ICI. So dito po malinaw na lumilitaw yung matinding pagkakaiba. Kay Chis po may direktang ugnayan, testimonya at dokumentadong red flags. Kay Martin po walang direktang ebidensya. Puro hearsay lang at pinabulaanan pa. So ito yung linya, mga kababayan, na dapat malinaw sa publiko. Ang kaso po ay hindi pabigatan ng pangalan, kundi patibayan ng ebidensya. Sino ba yung may matibay na ebidensya? Tingnan natin ang facts, mga kababayan. Ang pundasyon, direct evidence versus absence ng ebidensya, mga kababayan. So sa batas, malinaw na may malinaw na hierarchy. Direct evidence dapat, may corroborated testimony, may documentary proof, at ang hearsay, yung pinakang mahina, mga kababayan. So sa kaso ni Chis Escudero, tingnan natin, may direktang admission po. Direct admission, 30 million donation mula sa kontraktor. May sworn affidavit po, 280 million na kickback allegation. May DOJ at ICI recommendation ng plunder case. May specific projects at amounts na na-mention. Habang sa kaso naman po ni Martin Romualdez, walang adverse finding mula sa ICI. Walang dokumento, walang direct transaction. Mga testimonya laban sa kanya ay binawi o nilinaw bilang hearsay. Sa simpleng salita, mga kababayan, kay Chis Escudero may laman yung kaso. Kay Martin Romualdez, puro doda man lang po at walang patunay. Ayan po, malinaw ang kontrast ng dalawa. Si Escudero may direktang link sa kontraktor. Hindi ito allegation lang, ito ay inamin mismo. Tumanggap ng 30 million pesos campaign donation mula kay Lawrence Lubiano, isang kontraktor. Si Lubiano yung may-ari ng Centerways Construction, taga Sorsogon. Yung Centerways, isa sa top flood control contractors. Sa legal analysis, mga kababayan, kapag ang mambabatas ay may financial link sa contractor na may proyekto sa gobyerno, may conflict of interest na malinaw. May potential undue influence na malinaw. May probable cause for deeper investigation na malinaw. So ito yung direct connection na sinasabi. Pero kay Martin Romualdez, in contrast, mga kababayan, tingnan ninyo, wala siyang ganitong admission. Walang dokumentong nag-ugnay, walang financial trail. Yun mismo yung mga lumabas sa investigasyon both ng Congress at saka ng Senado.
Yun mismo yung sinabi ni Ping Lacson, mga kababayan. Yun din ang sinabi ng ICI. Kasi si Martin, in-invite ng ICI, pumunta si Martin Romualdez, hindi nagtago. Nag-submit ng sinumpaang salaysay at tinanong mga kababayan ng ICI. Whereas si Cheese, ito yung malinaw, based on records, 250 million kickback allegedly ni Escudero. Sa testimony, detalyado at sinumpaan ito. Ito yung mismo nalaman ng affidavit ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. 160 million unang delivery daw. 120 million sumunod na delivery. Yung location identified. Cherry Mobile Building, Maynila. Facilitator, a certain Minard Ngo. Ang total, 280 million pesos. May kasama pang listahan ng 1.4 billion projects, 20% commission arrangement. Malinaw po siya sa ginawang pag-imbestiga, mga kababayan ng Senado. Kaya kung may dapat na kasuhan po ng plunder, hindi po si Martin Romualdez, kundi po si Cheese Escudero. Malinaw ang link. So sa batas, mga kababayan, kapag ang testimony ay sinumpaan, may detalye siya, oras, lugar at saka yung amount, may mga pinangalan ng individuals. Ang tawag dyan, mga kababayan, prima facie, credible evidence siya. Sapat siya para magsampa ng kaso. Walang ganong testimony kay Martin Romualdez. Yung nag-execute pa ng affidavit, si Gutesa po, piki pa yung affidavit at hindi na nagpakita uli. Nagtago na. Nakita ninyo yung pagkakaiba po? Ayan kay Romualdez, walang ganitong sworn testimony. Walang nagsabing tumanggap siya ng pera. Walang detalye ng transaksyon. Sa Diskaya testimony, direktang paglilinaw po, isa sa pinakamalagang punto si Pacifico Curly Diskaya mismo ang nagsabi walang direct transaction daw kay Martin Romualdez. Hindi sila nag-usap. Isang beses lang silang nagkita sa event. Pangalan ni Romualdez daw ay ginamit lang ng iba, meaning name dropping. So, ang legal implication niya, kapag ang testigo mismo ang nagsabing wala akong direktang ugnayan, bumabagsak ang kaso. Ang resulta niya, allegations versus Romualdez equals hearsay lang po. Walang admissible proof ng wrongdoing. Nakita ninyo ang pagkakaiba po? Pilit nilang nililito ang publiko sa kwento. Pilit nilang dinadamay si Martin Romualdez. Malinaw po kung sino yung mga sangkot dito po sa flood control anomaly. Sa issue pa lang ng budget insertions, malinaw na. Kay Escudero, siya yung tinuturong utak ng 142.7 billion insertions. 9.1 billion na punta daw sa Sorsogon, sabi sa testimony ni Yusek Bernardo. Siya ang partner sa Bicameral Conference Committee kasama si Chairman Appropriations Committee Saldico. May aligasyon na nabawasan ang pondo ng health at education. So ito yung pattern of control over budget allocation. Sa batas, kapag may control, benefit at saka pattern, posible siya, mga kababayan, na abuse of discretion o kaya corruption. Pero kay Martin Romualdez, tingnan ninyo, ayon po sa ICI, dumaan sa proseso ang proyekto. Walang ebidensya ng manipulation, walang dokumento ng illegal gain. Dagdag pa, ayon kay dating senador, ay kay Senator Ping Lacson, may questionable insertions niya sa system, pero walang konkretong ebidensya laban kay Martin Romualdez. Nakita ninyo ang pagkakaiba ng involvement kung mayroon man. Si Martin, pagkakaiba po kay Cheese Escudero. Ito pa, sa DOJ, sa ICI recommendation versus clearance. Ito yung pinaka-critical, mga kababayan. Kay Escudero, yung DOJ sa ICI nagrekomenda ng further investigation laban kay Cheese. Kay Martin Romualdez, sabi ng ICI, no adverse finding niya.
So ang ibig sabihin, walang nakita na illegal activity, walang sapat na ebidensya para idiin siya. Doon naman po sa pag-alis sa pwesto, ouster versus voluntary resignation. Kay Escudero, napatalsik siya, mga kababayan, di ba? Bilang Senate President, 10 vote. Ang dahilan, loss of confidence. Yung political implication, nawalan ng tiwala ang sariling institusyon. Pero kay Martin Romualdez, kusang nag-resign bilang speaker. Ang layunin, bigyang daan ang investigasyon para patunayan ang kanyang panig. Di ba yun ang nangyari po? Nag-resign voluntary si Martin Romualdez para daw hindi magamit yung kanyang influensya bilang speaker. Mabigyang daan yung investigasyon freely. Kita ninyo ang pagkakaiba? Madaling sabi, si Martin Romualdez may delikadesa. Yung isa, kailangan pang patalsikin. Loss of confidence. You see, si Martin lang po ang nawala sa pwesto na nag-resign voluntarily. Lahat na yata ng speaker nawala sa pwesto kasi pinatalsik, kung hindi kinudita. Yan ang pagkakaiba po. May delikadesa po si Martin Romualdez. Voluntary act, hindi admission of guilt. So yun ang malaking pagkakaiba mga kababayan ng dalawa. So pagsamahin natin. Ayan o. By contrast, kay Escudero, may direct contractor link. May sworn testimony, 280 million. May admission ng donation, may budget control allegation, may plunder recommendation, napatalsik sa pwesto. Kay Romualdez, walang direct link, walang sworn testimony laban sa kanya, walang dokumento ng illegal gain, nilinaw ng kontraktor, wala silang ugnayan, cleared by ICI, no adverse finding, kusang nag-resign para sa investigasyon. So ito ay hindi simpleng pareho silang kakasuhan. May pagkakaiba po, malaki yung pagkakaiba ng dalawa, ni Martin sa ni Chis Escudero. Yung isang kaso may konkretong ebidensya. Yung kay Martin, kung kasuhan siya, kulang sa patunay. Malamang madismiss man lang. Kulang sa patunay, mga kababayan. So, delikado ang ganito po na false equivalence. Sasama yung dalawa as if magkapantay yung o magkapariho yung kinasasangkutan po. Hindi po magkakapariho yung dalawa. So delikado ang ganito po na mga kwento. Kapag pinantay mo yung dalawa, nilalabnaw mo ang tunay na ebidensya, nalilihis po yung publiko, saka nababaluktot ang justice system pag ganyan. Sa batas po, hindi pariho ang hatol kapag hindi pariho ang ebidensya. So malinaw mga kababayan sa legal take away. Ang kaso po laban kay Chis Escudero, masasabi nating may substantial basis for prosecution. Yung kay Martin Romualdez po, mantinido o nananatili siya na substantiated allegations. Hearsay. Di ba po? So sa dulo, babalik po tayo sa basic principle sa batas. Ang akusasyon po ay hindi katumbas ng kasalanan. Ang ebidensya siyempre po, ang magpapasya dito, hindi yung ingay. So sa ngayon, mga kababayan, naharap sa patong-patong na kaso, itong si Chis Escudero. Para sa graft, technical malversation, falsification, and gross misconduct. So ito po ay may kaugnayan doon sa 352 milyong infrastructure project na ipinatupad ng pamalaang panlalawigan po ng Sorsogon nung siya po ay gobernador pa ng Sorsogon ng 2021. Yan graft technical malversation at the RAPS filed versus Escudero with Ombudsman. Report by Agata Gregorio ABS-CBN News, published November 14, 2025.
Basahin ko yung report, mga kababayan. A complaint of graft and technical malversation in other apps was filed against Senator Chis Escudero at the Office of the Ombudsman by private lawyer Marvin Asiron. This is concerning systematic financial irregularities and potential malversation amounting to 352 million plus during Escudero's time as Sorsogon governor, as alleged by Asiron. Asiron based this on the 2021 Commission on Audit Annual Report. Ang kahindik-hindik na kaso nakita ng COA mismo na mayroong 2 kontraktor lang ang gumagawa sa Sorsogon. Papalit-palit lang sila sa 40 projects na nagkakalaga ng mga 128 million, sabi po ni Asiron sa interview ng mga reporters. Asiron wants the Ombudsman to send a subpoena to the Bids and Awards Committee in Sorsogon so the unnamed contractors A and B in the report could be specified. Sa COA report, sinabi lang na contractor A and B. Hindi niya sinabi kung sino. Kung kailangan ko ang poder ng ombudsman para yung ombudsman mismo ang magpadala ng subpoena for bids in awards committee ng Sorsogon at nang malaman niya kung sino ba yung contractor na yon, sabi po ni Asiron. So may kaso na po sa ombudsman. Si Martin Romualdez po, walang ganyang kaso. Kasama rin si Escudero sa pinagkakasoan ng NBI, pero si Martin hindi. So sa batas, mga kababayan, hindi sapat ang pangalan sa headline. Ang tunay na sukatan po, ebidensya. At sa laban na to, malinaw po kung sino ang may bigat at kung sino ang wala. Di ba malinaw, mga kababayan? Malinaw, oh. Kay Chis Escudero ang may bigat. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tingnan ninyo po siya. Oh. Cancer-free na po siya ngayon. Si Yolitan, isang ovarian cancer survivor, sabi niya po, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced a fight for her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling, live streaming, mga kababayan.
Every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time, pwede kayo dyan mag-message, mag-order mismo. Sa mga mahilig naman po, magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan po sa Isiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.